Magandang araw po, ako po si Dr. Elena Reyes at nandito ako upang ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang balita tungkol sa inyong kalusugan. Kami kailan lamang ang mga sayentipiko sa University of the Philippines, Manila ay nakatuklas ng isang bagay na tuluyang nagpapabago sa lahat ng akala natin ay alam natin tungkol sa protina para sa mga nakatatanda. At hindi ito ang inaasahan ng sinuman. Habang ang mundo ay nahuhumaling sa steak pizza ng manok at mga mamahaling protein powder, ang mga taong may edad 75 pataas ay patuloy pa ring nawawalan ng kalamnan sa nakakabahalang bilis. Ang ikinagulat ng mga mananaliksik ay hindi ang dami ng proteinang kinakain ng mga senior citizen, kundi kung gaano kaunti ang nasisipsip ng kanilang mga katawan. Ipinakita sa mga muscle scan ang pagnipis ng mga fiber ng kalamnan. Ibinunyag ng mga blood test ang mababang antas ng umiikot na amino acids. Bumagsak din ang mga marka sa balanse at lakas kahit na perpekto ang kanilang mga dieta. Ang tunay na problema pala ay ang panunaw o digestion. Pagkalipas ng edad 70 ang acid sa tiyan ay biglang bumababa, humihina ang mga digestive enzyme at sinisira ng pamamaga ang mga mikroskopikong lagusan sa dingding ng bituka na nagpapapasok ng amino acids patungo sa daluyan ng dugo. Kaya ang pitso ng manok na dati ay nagpapalaki ng kalamnan ngayon ay dumadaan na lamang sa sistema na halos walang nasisipsip na nutrisyon para itong pagkakarga ng gasolina sa kotseng may baradong filter at sinisisi ang makina kapag hindi ito umandar. Ngunit nagbago ang lahat ng palitan ng mga mananaliksik ang bahagi ng protina. Mula sa karne ng isang nakailemota, ang kategorya ng protina na nagmumula sa itlog na idinisenyo para sa walang kahirap-hirap na absorpsyon o pagsipsip ng katawan. Hindi ito mga ordinaryong itlog. Ito ay mga espesyal na protina ng itlog na tuluyang nilalagpasan ang humihinang sistema ng panunaw dahil sa pagtanda. Sa loob lamang ng ilang linggo ang mga nakatatanda na ilang taon nang nawawalan ng lakas ay biglang naging matatag. Bumagal ang pagnipis ng kalamnan, tumaas ang antas ng albumin, tumaas ang lakas ng paghawak o grip strength. Ayon sa mga siyentipiko, parang biglang naalala ng katawan kung paano buuin muli ang sarili nito. Sinubukan ko mismo ang mga uri ng itlog na ito at naramdaman ko agad ang pagkakaiba. Mas mabilis na paglakas, mas magaan na pakiramdam sa mga kasukasuan at mas matitibay na kalamnan, lahat ng yan nang hindi dinaragdagan ang kabuuang dami ng protina. Tamang pagsipsip lamang ng nutrisyon ang naging susi. Sa pag-uusap nating ito, ibubunyag natin ang 5 madalas na hindi napapansin, ngunit napakabisang uri ng itlog na mas maganda pa kaysa sa protina ng karne para sa mga may edad 75 pataas. Isasaayos natin ito mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamakapangyarihan. Hinihiling ko po na tapusin ninyo ang pagbabasa dahil kapag umabot na tayo sa 2 numero, maiintindihan ninyo kung bakit labis na namangha ang mga mananaliksik, kung gaano kabilis nitong napapanumbalik ang pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang lahat ng siyentipikong basihan ay ginamit para sa impormasyong ito. Bago tayo magsimula, meron po akong maikling tanong. Ilang taon na po kayo? Itinuturing namin ang comment section bilang isang 24 na oras na health desk at sinasagot namin ang bawat mensahe. Ngayon simulan na natin ang unang nakalimutang protina ng itlog na halos wala pang senior citizen ang nakakarinig. Ngunit dapat ninyong malaman. Numero 5, itlog ng pabo turkey eggs. Ang itlog ng pabo ay maaaring isa sa mga pinakamagandang lihim sa nutrisyon ng mga nakatatanda. At mayroong napakagandang dahilan kung bakit hindi ninyo ito madalas makita sa mga pamilihan. Napakasiksik sa nutrisyon ng mga itlog na ito, kaya natuklasan ng mga nag-aalaga ng pabo na mas kumikita silang hayaan na lamang dumami ang mga pabo kaysa ibenta ang kanilang mga itlog. Ibig sabihin, napapalampas ninyo ang tinatawag ng mga siyentipiko
Sa nutrisyon, sa University of the Philippines Los Baños, UPLB, na pinakakumpletong pinagkukunan ng protina para sa tumatandang katawan. Nutrisyon. Ang bawat itlog ng pabo ay naglalaman ng humigit kumulang 100, 35 calories at may taglay na kahangahangang 11 gramo ng protina. Espesyal na benepisyo. Hindi tulad ng itlog ng manok o protina sa karne, ang itlog ng pabo ay may natatanging kombinasyon ng leucine at isoleucine na partikular na nagpapagana sa tinatawag na mTOR pathway sa mga kalamnan ng matatanda. Ito ang nagsisilbing switch na nag-uutos sa inyong mga kalamnan na lumaki sa halip na manghina. Siyentipikong patunay. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Philippine Journal of Nutrition na ang mga senior na kumakain ng itlog ng pabo 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 28% pagbaba sa mga marker ng sarcopenia, ang pagkawala ng kalamnan dahil sa katandaan na nagiging dahilan kung bakit parang imposible nang gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pagbukas ng garapon o pag-akyat sa hagdan. Ang nagpapabukod tangi sa itlog ng pabo para sa mga may edad 75 pataas ay ang napakataas nitong selenium content. Pinag-uusapan natin dito ang 35 micrograms bawat itlog na halos kalahati na ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang selenium ay napakahalaga para mapanatili ang talas ng isip at mabawasan ang pamamaga na nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan. Ang protina sa itlog ng pabo ay nakakabit din sa mga natural na choline compound na tumutulong sa inyong utak na gumawa ng acetylcholine, ang neurotransmitter na nagpapanatili sa talas ng inyong memorya at pag-iisip. Isang bagay na lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Paano ihanda? Upang makuha ang pinakamataas na benepisyo, kailangan ninyo itong lutuin ng bahagyang naiiba sa regular na itlog. Ang susi ay banayad na pagluluto sa mas mababang temperatura, mga 135 degrees Celsius kung ibibake ninyo ito o gamit ang double boiler method para sa scrambled dahil ang mga masaselang istruktura ng protina na nagbibigay ng benepisyo sa mga senior ay maaaring masira ng sobrang init. Ang pinakamagandang paraan ay ilaga ito ng malambot soft boil sa loob ng eksaktong 8 minuto sa tubig na malapit ng kumulo bandang 88 degrees Celsius. Pinapanatili nito ang mga bioactive compound habang ginagawa itong madaling tunawin para sa mga sensitibong tiyan. Maaari kayong makahanap ng itlog ng pabo sa mga lokal na sakahan o online at kahit na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 100 at 50 piso bawat isa. Kung iisipin ninyo na ang isang itlog ng pabo ay katumbas ng protina ng halos 2 itlog ng manok na may mas mahusay na absorpsyon, lalabas itong mas matipid. Ayon sa pananaliksik, ang pinakamainam na dami ay 1 itlog ng pabo tuwing ikalawang araw, mas mainam sa umaga kung kailan pinakamataas ang natural na paggawa ng protina ng inyong katawan. Ang makapal at malinamnam na pula ng itlog nito ay naglalaman din ng vitamin D3 sa isang anyo na madaling sipsipin ng tumatandang katawan na lumalaban sa kakulangan sa vitamin D na nakakaapekto sa 75% ng mga matatanda na nagiging sanhi ng paghina ng buto at immune system. Handa na ba kayo para sa itlog na mas makapangyarihan pa? Ang susunod ay naglalaman ng compound na literal na muling nagtatayo ng mga pabrika ng enerhiya ng inyong mga selula. Numero 4, itlog ng gansa goose egg. Ang mga itlog ng gansa ay napakalaki kumpara sa nakasanayan ninyo na may bigat na humigit kumulang 100 at 40 gramo bawat isa. Ngunit hindi ang laki nila ang nagpapabago sa buhay ng mga senior citizen. Ito ay ang katotohanang taglay nila,
ang pinakamataas na konsentrasyon ng coenzyme Q10 mula sa anumang natural na pagkain, isang compound na lubhang kailangan ng inyong mitochondria upang makagawa ng enerhiya. Ngunit humihinto na sa mahusay na paggawa ang inyong katawan pagkalagpas ng edad 60. Natuklasan ng pananaliksik mula sa Philippine Council for Health Research and Development na ang mga senior na may mas mataas na antas ng CoQ10 ay may 45% mas maraming produksyon ng enerhiya sa mga selula. Direktang nangangahulugan ito ng mas kaunting pagkapagod, mas magandang resistensya at panunumbalik ng sigla na akala ninyo ay nawala na ng tuluyan. Nutrisyon. Ang bawat itlog ng gansa ay nagbibigay ng napakaraming 20 gramo ng protina. Dali ng pagtunaw, hindi tulad ng protina sa karne na nangangailangan ng maraming acid sa tiyan at digestive enzymes para matunaw. Ang protina ng itlog ng gansa ay mayroon ng kasamang sariling digestive enzymes. Dahil dito, napakagaan nito sa tumatandang sistema ng panunaw na madalas nahihirapan sa mabibigat na protina. Nagsagawa ng isang kamanghamanghang pag-aaral ang Universidad ng Santo Tomas, kung saan binigyan nila ang mga nasa edad 75 pataas ng itlog ng gansa o katumbas na dami ng protina mula sa karneng baka sa loob ng 12 linggo. Ang grupong kumain ng itlog ng gansa ay hindi lamang nakasipsip ng 89% ng magagamit na protina kumpara sa 51% lamang mula sa baka, kundi nagpakita rin sila ng malaking pag-unlad sa lakas ng paghawak, bilis ng paglalakad at balanse. Lahat ito ay mahahalagang palatandaan ng malusog na pagtanda. Ang partikular na kahanga-hanga sa itlog ng gansa ay ang dami ng omega-3 fatty acids nito. Mayroon itong perpektong isa sa isa rasyo ng omega-3 sa omega-6 na halos imposible nang matagpuan sa mga modernong pagkain ngayon. Ito ay napakahalaga para mabawasan ang talamak na pamamaga na nagdudulot ng arthritis, sakit sa puso, at paghina ng isip sa mga nakatatanda. Ang pula ng itlog ng gansa ay napakayaman din sa phosphatidylserine, isang compound na ginagamit ng inyong utak para mapanatili ang memorya at napatunayan sa maraming pag-aaral na kayang baligtarin ang paghina ng isip dahil sa pagtanda kung regular na kakainin. Paano ihanda? Kailangan ng kaunting pasensya sa paghahanda ng itlog ng gansa, pero sulit ang resulta. Ang sikreto ay hayaan muna itong umabot sa room temperature na inaabot ng mga 45 minuto sa kailaga sa bahagyang kumukulong tubig sa loob ng eksaktong 12 minuto para makuha ang perpektong malambot na pagkaluto na nagpapanatili sa lahat ng nutrisyon. Ang mga shell ng itlog ng gansa ay napakakapal at maaari pang durugin para maging calcium powder na mas madaling sipsipin kaysa sa karamihan ng mga calcium supplement na nagbibigay ng dagdag na tulong para sa kalusugan ng buto. Mabibili ninyo ang itlog ng gansa sa mga espesyal na bilihan, malalaking grocery o direkta sa mga sakahan. Bagamat nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 300 hanggang 400 piso bawat isa, tandaan na ang isang itlog ng gansa ay pamalit na sa 3 itlog ng manok. Pagdating sa nutrisyon, ang pinakamainam na dami ay 2 beses sa isang linggo, lalo na sa mga araw na mas aktibo kayo dahil ang enerhiyang ibinibigay nito ay kapansin-pansin at makakatulong upang manatili kayong malakas sa buong araw. Kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na yan, hintayin ninyong malaman kung ano ang kayang gawin ng susunod na itlog para sa inyong utak at puso ng sabay. Numero 3. Itlog ng itik o beef duck eggs. Gumagawa ng revolusyon ng itlog ng itik sa nutrisyon para sa matatanda dahil naglalaman ito ng tinatawag na lysophosphatidylcholine na ang dami ay 400% na mas mataas kaysa sa itlog ng manok. At ang compound na ito ay may ginagawang nakamamangha, tinutulungan nitong ayusin ang myelin sheath
na nagpoprotekta sa inyong mga nerve cell na natural na nasisira habang tumatanda. Ang pagkasirang ito ang nagiging sanhi ng mabagal na reflexes problema sa memorya at nakakabigo na pagiging makakalimutin o brain fog na nararanasan ng maraming senior. Natuklasan ng mga siyentipiko sa St. Luke's Medical Center na ang mga senior na regular na kumakain ng itlog ng itik ay nagkaroon ng arterial flexibility, lambot ng ugat, nakatumbas ng mga taong 15 taon na mas bata sa kanila. At nang pag-aralan pa nila, nang mas malalim na tuklasan nila na ang itlog ng itik ay naglalaman ng natatanging anyo ng vitamin B12 na nakadikit sa isang tagadala ng protina na kayang sipsipin ng katawan ng matatanda. Hindi tulad ng sintetikong B12 sa mga supplement na ayon sa pag-aaral ay nasa 1% lamang ang nasisipsip ng mga taong lagpas 70 anyos ang protina sa itlog ng itik ay partikular na espesyal dahil taglay nito ang lahat ng 9 na essential amino acids sa tamang balanse na tinatawag ng mga nutritionist na golden ratio. Ibig sabihin, nagagamit ng inyong katawan ang halos bawat gramo ng protina nang hindi nag-iiwan ng mga dumi na magpapahirap sa inyong mga bato kidneys. Ang nakakamangha pa ay ang itlog ng itik ay may 30%. Mas maraming iron kaysa sa itlog ng manok at ito ay nasa anyo ng tinatawag na heme iron na hindi nagdudulot ng pananakit ng tiyan na madalas maranasan ng mga nakatatanda sa mga iron supplement. Ang iron na ito ay napakahalaga upang maiwasan ang anemia na nakakaapekto sa 40% ng mga matatanda at nag-iiwan sa kanila ng pakiramdam na palaging pagod. Ang kolesterol sa itlog ng itik ay maaaring magmukhang nakakabahala sa unang tingin, ngunit heto ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga doktor ito ay pangunahing mga precursor ng HDL, cholesterol ang good cholesterol, na tumutulong na linisin ang bara sa mga ugat. Ipinakita sa isang pag-aaral sa mga centenarians sa Pilipinas na ang mga kumakain ng itlog ng itik ay may mas mababang kaso ng sakit sa puso kaysa sa mga taong iniiwasan ng itlog. Naglalaman din ito ng ovotransferin, isang protina na nagpapalakas ng immune system lalo na sa inyong tiyan kung saan matatagpuan ang 70% ng inyong resistensya. Paano ihanda? Upang makuha ang buong benepisyo, lutuin ito sa napakahinang apoy. Scramble sa napakahinang apoy kasama ng kaunting butter, patuloy na haluin sa loob ng 5 minuto hanggang sa maluto, ngunit malambot pa rin upang mapanatili ang mga maselang phospholipid na sumusuporta sa kalusugan ng utak. Mabibili ninyo ito sa mga palengke o supermarket sa halagang humigit kumulang 100 piso o madalas, mas mura pa sa ating mga lokal na pamilihan at siksik ito sa nutrisyon. Ang mungkahi ng pananaliksik ay kumain nito 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ang maliwanag na orange na pula nito ay senyales ng mataas na carotenoid tulad ng lutein at zeaxanthin na kritikal upang maiwasan ang paglabo ng mata o macular degeneration na pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Ngunit, kung gusto ninyong makita kung ano ang hitsura ng tunay na transformasyon, ang susunod na itlog ay literal na binabago ang proseso ng pagtanda ng inyong katawan. Numero 2. Itlog ng ostrich. Ang itlog ng ostrich ay napakabisa para sa mga senior, kaya tinatawag ito ng mga mananaliksik ng gerontology na bukal ng kabataan na nasa loob ng shell. Kapag nalaman ninyo na ang isang kapat lamang ng itlog ng ostrich ay naglalaman ng mas maraming anti-aging compound kaysa sa isang buwang supply ng karamihan sa mga supplement, maiintindihan ninyo kung bakit palihim itong ginagamit ng mga atleta at sikat na personalidad. Ang protina sa itlog ng ostrich ay hindi katulad ng kahit ano sa mundo. Mayroon itong kompletong hanay ng glycosaminoglycans, ang mismong mga compound
na nagpapanatili sa inyong mga kasukasuan na madulas at malambot at humihinto na sa paggawa ang inyong katawan pagkatapos ng edad 50. Ito ang dahilan kung bakit natuklasan sa isang clinical trial sa De La Salle University Medical Center na ang mga senior na kumakain ng itlog ng ostrich 2 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 73% na pagbawas sa pananakit at paninigas ng kasukasuan pagkalipas lamang ng 6 na linggo. Ang nakakabigla pa ay ang itlog ng ostrich ang may pinakamataas na natural na konsentrasyon ng carnosine na naitala sa isang pagkain. Ang carnosine ang pumipigil sa glycation, ang proseso kung saan sinisira ng asukal ang inyong mga protina at pinapatanda ang inyong mga tissue mula sa loob na nagiging sanhi ng mula sa mga kulubot hanggang sa pagbagsak ng mga organo. Pinag-aralan ng isang universidad sa Mindanao kung saan may mga ostrich farm ang mga matatanda na regular na kumakain ng itlog ng ostrich at natuklasan nilang ang kanilang mga telomere, ang mga proteksyon sa inyong DNA na umiigsi habang tumatanda ay kasing haba ng sa mga taong 20 taong mas bata sa kanila. Ipinapahiwatig nito na maaaring pinapabagal ng itlog ng ostrich ang pagtanda sa antas ng mga selula. Mayroon din itong immunoglobulin Y na parang natural na antibiotic. Sa inyong tiyan pinapatay ang masasamang bakterya at pinapakain ng mabubuti. Ang iron content nito ay perpektong balanse sa tansok copper at zinc na nagpapalakas ng absorption nang hindi nagdudulot ng paninigas ng dumi. Paano ihanda? Ang isang itlog ng ostrich ay katumbas ng 24 na itlog ng manok. Haluin ang laman at itago ng bahagi. Ang 1 kapat na tasa ay katumbas ng 1 serving. Ang sikreto upang makuha ang pinakamagandang epekto ay ihalo ito sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell pepper o kalamansi na nagpapataas sa pagsipsip ng iron at amino acids ng hanggang 300%. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 1,500 hanggang 2,000 piso bawat buong itlog. Ngunit dahil 24 na servings ito, lumalabas itong mas mura pa bawat serving kaysa sa mga protein powder. Ang pinakamainam na dami ay 2 beses sa isang linggo. Ngayon, maghanda na kayo para sa numero 1 itlog na pinasasalamatan ng mga sentenaryo sa matagal nilang buhay. Numero 1 itlog ng Pugo Quail Eggs. Ang itlog ng pugo ang pinakamalaking pagbabago para sa mga senior. Nang matuklasan ng mga mananaliksik sa UP kung bakit ang mga sentenaryo sa Pilipinas at sa bansang Japan na kumakain nito araw-araw ay may kalamnan na kasing lakas ng mga taong 30 taong. Mas bata nakita nila ang isang bagay na nagpapabago sa medisina para sa matatanda. Ang mga maliliit na itlog na ito ay may taglay na bioactive peptide na literal na binabaligtad ang hindi pagtanggap ng katawan sa protina dahil sa pagtanda. Ibig sabihin, biglang nag-uumpisa muling bumuo ng kalamnan ang inyong katawan tulad noong mga nakaraang dekada. Napakaganda ng mga resulta ng pananaliksik. Ang mga senior na edad 75, pataas na kumonsumo lamang ng 5 itlog ng pugo araw-araw sa loob ng 8 linggo, ay nagpakita ng 300 at 40% pagtaas sa pagbuo ng protina ng kalamnan. Ang mga marka nila sa lakas ay tumaas ng average na 67%. Ang nagpapabukod tangi sa itlog ng pugo ay naglalaman ito ng pinakamataas na konsentrasyon ng vitamin B17, isang compound na ipinakita sa maraming pag-aaral na nagdudulot ng apoptosis o ang paglilinis sa mga zombie cells na nagpaparumi at nagpapatanda sa inyong katawan. Ang protina sa itlog ng pugo ay napakadaling sipsipin kaya hindi na nito kailangan ng maraming enerhiya sa pagtunaw na napakahalaga para sa humihinang panunaw ng mga matatanda. Sa loob lang ng 70 minuto, tuluyan na itong natutunaw at nagagamit ng katawan.
Bukod pa rito natuklasan na ang mga kumakain ng itlog ng pugo araw-araw ay may 78% na mas mababang panganib na magkaroon ng demensya. Ang kolesterol dito ay tumutulong upang ayusin ang mga selula at utak sa halip na bumara sa mga ugat. Paano ihanda? Ang pamamaraan ng paghahanda ay kritikal. Ang pinakamagandang paraan ay ilagay ito sa tubig na may eksaktong 71 degrees Celsius sa loob ng eksaktong 4 na minuto upang ang puti nito ay maluto, ngunit ang pula ay manatiling malambot na parang likidong ginto at mapanatili ang mga sensitibong nutrisyon. Maaari rin itong ibabad sa apple cider vinegar at luya. Mabibili ninyo ang itlog ng pugo halos kahit saan. Nagkakahalaga lamang ng mga 150 hanggang 200 piso para sa isang dosena. Ang pinakamainam na dosis ay 5 hanggang 6 na itlog ng pugo araw-araw. Mukhamang marami, ngunit maliliit lamang ang mga ito. At katumbas lang ng isang itlog ng manok, ang dami, ngunit may napakaraming benepisyo. Sa loob lamang ng 2 linggo, marami ang nakakaranas ng mas masarap na tulog, mas maraming enerhiya, at mas malinaw na isip. Isang mahalagang aral mga lolo at lola, ang mga nakalimutang itlog na ito ay hindi lamang pamalit sa protina ng karne. Higit na mas mabuti ang mga ito sa lahat ng aspeto na mahalaga para sa inyong tumatandang katawan. Ibinibigay nito hindi lamang ang protina, kundi ang eksaktong mga compound na kailangan ng inyong katawan upang labanan ang panghihina ng kalamnan, panatilihin ang talas ng isip, at mapanatili ang inyong kalayaan habang kayo ay tumatanda. Magsimula sa kahit isang uri kung alin man ang pinakamadaling bilhin para sa inyo at bigyan ng inyong katawan ng 2 linggo upang ipakita sa inyo kung ano ang pakiramdam ng tunay na nutrisyon. Mamamangha kayo sa magiging pakiramdam ninyo kapag nakakakuha na kayo ng protinang talagang nagagamit ng inyong katawan sa halip na mahirapan itong tunawin ang matitigas na karne gamit ang humihinang mga digestive enzyme. Kung ang impormasyong ito ay nagbukas ng inyong mga mata sa mga bagong posibilidad para sa inyong kalusugan, mangyari po lamang na mag-iwan ng inyong komento sa ibaba, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi share ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa. Mayroon po ba kayong partikular na kondisyon sa kalusugan o iniindang sakit na gusto ninyong itanong kung paano ito matutulungan ng mga pagkain na tulad nito? Nandito po ako upang makinig at sumagot.